memory ng tinatay. Ito ang tinutunayan niya na siya ay nakabayubay sa krus ng isang itong unang ina. Mga kapatid, noong ikasyam ng Abril 2017, linggo ng Palaspas, 29 Christian ay namatay ng sumabog ang napakabagsik na lupa sa Cairo. Kasunod na taon, 2018, linggo noon ng pagkabuhay, 69 Christian ang namatay ng sumabog ulit ang bomba sa Pakistan Park. Source, the word, another word, 2019. Itong taon, 2024, last January, I think 5 namatay nang sumabog ng isang improvised bomb sa loob ng simbahan ng Marawi City. Mga kapatid, hindi natatapos ang pag-uusig kay Kristo sa kanya sa krus. Magpahanggang ngayon, tayo makakasunod ni Kristo na tinatawag na Alto Kristo ay patuloy pa rin po nakakaranas ng iba't ibang uri ng pag-uusig. Mga kapatid, bago po ako pumasok bilang isang minister dito sa ating simbahan ng Jesus Nazareno, ako ay dating opisyal ng Philippine Air Force. Hindi ako nananampalataya. Pag naging sundalo po tayo, ang turing po sa atin ay property ng pamalaan. Sa English ay capital of the government. Kaya po, may kanya-kanya po kaming sariling numero na tawag na serial number. Sa pagtupad po ng aming mission, either ako ang magpulis ng buhay o makapatay sa mga kumakalaban ng ating gobyerno. Isang profesyon na mataas ang posibilidad na pamunta ang maaga sa puntod ng kamatayan. May isang kasabihan sa militar, be first before you begin. Kaya, pag ikaw ay inutusan na pumunta sa papanganib na misyon at tayo po ay inalas, doon ka na lang po kay San Pedro Pagkakasan. Kung ikaw ay mapunta sa karagahan ni San Pedro. At mga kapatid, bilang isang sundalo, naalala ko lang po ang Panginoon. Pagpupunta ako sa mapanganib na misyon. Pag natapos ng misyon, wala lang. Hindi ko nakilala ang Panginoon. Para pa lang functional ang relasyon ko sa kanya. Hindi ko sabihin, pag may kailangan ako, pinasa ko siya. Nang ako'y bigyan ng pagkakataon ng pagkakatiro, ang una kong ginawa ay ayusin ang bahay ko na ating buong tubo. At habang inaayos ko ang aking tirahan, may kasapit dito ng e-minister na nag-inaya sa akin na sumali sa regulation ng e-minister as a requirement. Iniwan ko po ang pag-aayos ng bahay, sumali ako. Mga kapatid, ang bahay na iniwan ko nang sumali ako sa e-minister regulation
ay katagdagan sa isa. Kalaunan, katagdagan ulit. At kalaunan, katagdagan ulit. At katagdagan ulit. Napakayaman ang ating Diyos. Ganun siya naman. At nang maisuot ko na ang puting kasuotan bilang minister, ako ay pinagtatawanan at salisanang panunod siya ang aking matagap. Minsan, tatawagin akong San Antonio de Abacuso. Pinsan ko daw si San Antonio de Abacuso. O kaya ay tatawagin ako kasunod na huwag ng simbahan ng Jesus Nazareno. O kaya ay isang mamamatay na nagpapalagmalay. Maliit na bagay. Pero mga kapatid, tao natin tayo. Minsan, ang mga pamulya at pag-aalpusta na ito ay umaabot sa susulan ng ating pagkainis. Ang masaklap pa dito, pati mismo sa loob ng pamilya ko, nang gagaling ang pag-uusap. Kaya sabi ko, ano ba ito? Lord, kala ko ba'y namin na ang ating pagiging isang retirado opisyal at may kaunti namang pabuya ang gobyerno na tawag na pension. Bakit dito ang daming problema? Minsan pinagwawala sa akin ng mga linis sa opisina, madalas. Ano ba ito? Hindi naman ako sinasahuran. Pag sinasabing Operation Linis at simbahan, ang pupunta sa Antonio, kung minsan, iilan-ilan lang. Wala namang sahod. Ano ba ito? Napagtang ako. Aalis ako. Lisanin ko na ang minister. At ang ating pamilya. Ligpit na ako ako ng damit. Dahil sa bag. Damit sa bag. May isang araw. Habang dinalagay ko ang ating damit, hinahablot. 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 Lagay, hablot. Lagay, hablot. Lagay, hablot. Sabi ko, huwag kang magyanan. Ako'y nagpapot. Huminga. Huminga na sa taas. Nagdasal. Sabi ko, Lord Jesus, saan pa ako pumunta? Ang pumasok sa isip ko ay Antonio de Abacuso sa aking kapumunta. Anak, kung nandito ka man, maraming salamat. Dali, anak ko, isang bigas yan sa isa.
Dahil sa paghatlan mo, hindi ako nakabalik sa aking kaharian na maraming tips, maraming inuman, maraming sugal. Salamat. At dasal ko, Lord, patuloy ko kaming biggising ng iyong mapagparang kamay. Pahintulutan mo ako na kumapit at mamuhay ayon sa kalooban mo. Sa aklat ng Kahulugan, mga kapatid, Kapitulo 2, versikulo 19, ito ang sinasabi ng masasama sa mga mabubuti. Nakasabi, subugin natin silang pagdain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kabutihan loob at kung hanggang kailan sila matatagalan. Ang pagsunod sa ating Panginoon, mga kapatid, ay hindi pangalit lamang. It's not based on our religion. Ito ay panghabang buhay at may karapit na sakripisyo. Suffering is an offering. Ang pagpapakasakit alang-alang sa ating Panginoon para sa akin ay banal na paghahandog. Ang sabi ko ni San Lazaro Ruiz, if I have 1,000 lives, I will offer it all to Jesus. Tanong, am I willing to offer my life as a retired Lieutenant Colonel to Jesus at sa aking kapwa? Abangan. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Amen. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Isasama kita ngayon sa aking paraiso. Ito ang pangalawang salita o huling wika ng Panginoon. Ano ba ang ating pagkaunawa sa wika ito? Jesus. Sa ating pong sariling pagkaisip, ito po ay nangangahulugan ng kaligtasan ng ating kaluluwa patungo sa kabilang buhay. Nung pinasahin ko sa atin ang salitang ito, naguluhan po ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Pero sabi ni Father, iugnay mo ang salitang yan sa mga karanasan ko. At humihin ako ng tulong sa Espiritu Santo para liwanagan ang ating pag-iisip na nagibahagi ko ang salitang ito sa inyo. Ang aking pong kwento ay babahagi sa unang pagkakataon. Ngayon lamang po ay may 5 minuto o bahagi ng buhay ko. Ito ay mga bata pa ako o sa aking pagkabata. Nung ako po ay teenager, nung nasa college life pa ako, at isang working girl, at ngayon po, dual citizen or senior na. Ako po ay sinilang
67 taon at 5 buwan na nakakaraan sa isang bayan ng maya ang matatagpuan sa dulo ng Pilipinas. Mahirap po kami, pero nandun ang saya sa pamilya ko. At mag-alaga ng mga kalabaw at kapayo. Umakit nito ako sa bundok para mangahoy, para gamitin sa pagluluto at nanilitas din ng salita ng ulay para nilako. Pagdating ko ng 6 taon, ako pa ay nag-umpisa ng mag-aral, pero tuloy pa rin ang pagtatrabaho sa bukid kung walang pasok. Ang baon ko noon ay isang nilalang itlog o kaya kaboko. Sa pag-uwi at pagpunta ng eskwelahan, ako po ay naglalakad. Gamit lamang po ang tsinelas. Hindi po ako nakaranas na magsapatos. Unang naranasan ng bigay ng paraiso ni Jesus. Nang isang araw ay nagtimanhin na nag-uwi sa bahay ng aking tiyahin na malapit sa amin. Kalaunan ay tinawag ang aking ama at ina at pinagtagal ay ako rin. Gusto po ng lola ko na isama ako sa kanila dahil dalawa lang sila mag-asawa sa bahay. Kaya wala po akong hindi po ako nag-ayaw kasi alam ko kung makakatulong po ito sa akin at sa aking pamilya. Pinapamagahan ng malis ko kami. Yun po ang unang biyahe ko ng malayo. At tuwang-tuwa ako dahil nakikita ko, marami po ako nakikita sa daan. At dahil po sa pagtayo ko sa aking pamilya, unang-una, yung hapon po, unang araw ko pa lang, sa lapit na hapon ako po ay umiiyak sa isang puno ng niyog sa likod ng bahay. Siguro po umabot po yun ng isang buwan. Yung lapit ako po ay umiiyak doon. Pero sa kalaunan, nasanay na rin ako nalayo sa aking pamilya. Naging maluwag ang aking buhay kasama ang lola at lola ko. Isang paraiso na rin matatawag ko. Dahil wala na ako sa ilalim ng init ng araw o kaya buhos ng ulan. Natapos ako ng high school sa isang paaralan ng mga mother. At doon ko na nagagtagan ang kaalaman ko tungkol sa Panginoon. At ito po ay turing na biyaya sa pagbago ng aking pananampalataya. Dinala ako ng lola ko sa Maynila at doon nag-aral ng college. Bilang isang inosente ay namangha ako sa mga nakita ko sa syudad. Ang ganda ng paligid. Natapos ko ang aking pag-aaral at nakapasok ako sa trabaho sa isang private company na tagalabas. Ako ang tagalabas ng pagkain sa Bureau of Customs. Di kalaunan, after 1 year, ako po may namit akong nagtatrabaho sa pamahalaan at hinaya niya ako mag-apply sa isang sangay ng gobyerno. At agad, natanggap ako dahil meron din po akong na-bless po ako na makapasa sa sub-professional at professional civil service exam na binibigay sa mga gusto magtrabaho sa gobyerno. Nabigyan po ako ng iba't ibang permanent posisyon simula sa baba hanggang tumaas ako ng tumaas. Siguro po nakita sa akin ang aking pagtitiga sa trabaho at dedikasyon at naranasan ko rin maging sekretarya ng direktor. Marami din akong maging karanasan sa trabaho na nagdala sa akin sa lahat ng sangay ng gobyerno ng Pilipinas gaya ng aming regional officers at naging paraan ko upang maglibot ko ang Pilipinas. Sa ating trabaho sa gobyerno ay maraming pagsubok, mga problema ng karaniwang tao na ating nalimit o nasusumpungan, pati na rin
pagdadasal at pananampalataya, ito ay aking nalampasan. Nagkaroon din ako ng pagkakataon ng mga halubilo ang marasaan sa opisyal ng pamahalaan. Noong araw, gaya ng presidente hanggang congressman at pati na mga local officials. Nakatulong din ako sa mga bigating lugar kung saan ginagawa ang mga seminars o kaya workshop. Ito po ay natatawag ko rin paraiso dahil hindi naman po lahat ay may pagkakataon na maranasan ito. Paraiso rin matatawag ko ang pagkakataon na pumasya sa iba't ibang bansa, gaya ng Thailand, Singapore at Malaysia. Dahil din sa mga tao may mabuting puso na tumutulong at biyaya ng Lord ito sa atin. Paraiso pa rin ang binigyan at binigyan ako ng Panginoon ng isang anak na lalaki. Ay may tuturing po na hindi siya direktang galing sa akin. Binigyan ako ni Lord ng halagaan na maging kasama ko sa aking pagtanda. Noong taong 2013, ako po ay early retirement o makakapag-retiro sa aking trabaho na tumagal ng 33 years. May siyam na taon pa sana ako para sa pag-fulfill retirement. Pero inisip ko, ano kaya ang dahilan kung bakit napaaga ang aking pag-retiro. Sa kalaunan po, sa abang na nag-a-attend po ako ng mga lisa dito, may lumapit po sa akin na member po ng ministry dito sa simbahan. At iyan, naya niya ako na maging miyembro. Hindi ko ako nagpatumpik-tumpik. Agad po, nag-yes ako kay Lord. Sabi ko, ito na po ang bigay ng sagot sa aking katanungan kung bakit ako nag-early retirement. Naalala ko tuloy yung pangarap ko nung bata pa ako na maging mother, pero hindi po yun natuloy. Ito na ang isang paraan para makaibat ko ang mga biyaya-bigay ng Diyos sa akin sa pang-araw-araw na buhay. At dito na rin sa pagbibigay ng servisyo o pagiging volunteer sa simbahan ng Nazareno ay makakapag-ipon ako para sa kaligtasan ng aking kaluluwa, para makamit ang tunay na paraiso na ipinangako ni Jesus. Hanggang sa makakaya ko at sa awa ng Panginoong Diyos, ako ay magsawa ng magbigay at mag-alay ng aking kakayahan sa anong paraan na gustuhin ng may tao. Ito po ang talagang tunay na paraiso ang magsilbi sa ating simbahan. Tandaan natin ang mga kapatid. Ang pangalawa sa itong wika ni Jesus, katotohanan, ang sinasabi ko sa inyo, isasama sa Panginoon sa aking paraiso. O sana sa iyo, Jesus, aking Panginoon. Amen. Babae, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Ang aking ibabahagi, anak sa anak, anak sa magulang. Taong 2016, buwan ng Enero, sa 27 at 28. Ang alaala hanggang ngayon ay hindi mawala sa alaala. Si tatay ay labas-masok sa ospital dahil sa nangangalaman niya sa kanyang sarili. Dala na rin siguro ng kanyang edad. Enero 27, sinugod siya sa ospital dahil hirap niya. Sa madaling sabi, sinugod sa ER. Check up dito, check up doon. Tusok dito, tusok dito, tusok doon.
at kung ano-ano pa. Na-admit siya sa ospital at ang sabi siya ay schedule para sa ng dugo. Narinig ni tatay kaya sabi niya, uwi na lang daw siya kasi masakit yun. Sa mga hapon na yun, siya ay nalagyan ng dextrose at oxygen at siya ay na-admit. Sumamit ang gabi, nagbabalisa siya. Nag-roll-roll ng mga ako. Isa anak ko sa pangit niya. Sabi niya, mainit, ikuha daw siya. Bilingin ako ang aking pamangkin na tignan si tatay kasi parang di ayos ang pwesto niya. Bumaba na ako ng ospital pa uwi. Habang nasa biyahe ako ay nananalangin din ako. Nabantayan ng Panginoon si tatay at samahan siya ng Inang Maria. Nakiusap din ako sa mga panahon na iyon na bantayan din ang aking anak na may sakit habang ako ay nasa biyahe pa uwi. Nasa kalagitnaan ako ng biyahe nang biglang may makamoy akong bulaklak. Kinabahan ako at sobra at hindi ko alam ang nararamdaman ko ng mga oras na iyon. Kung pwede nga lang pala-parin ang sinasakit ko para makarating agad sa bahay. Pagdating ko sa bahay, hinanap ko agad ang anak ko. Nakita ko ang mga nadatnan ko sa bahay na nag-iiyakan. Tinanong ko sila kung bakit at nasaan ang anak kong may sakit. Nakita ko siya sa likod ng pinto umiiyak at sinabi sa akin na wala na si tatay. Pagkarinig ko sa kanyang sinabi na wala na si tatay, hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Nang makita ko na ang sakit na isip ko sa maninang langit at seta. Pinagbihis ko na ang lahat ng nasa bahay at magdala ng gamit para lumuwas ng kanya. Tumawag ako sa kapatid ko na huwag munang alisin si tatay sa kanyang kwarto at antayin ko. Pagdating sa ospital, nakita ko ang tatay ko na nakakakit at wala nang dugulan. Naisip ko na naman na di ko maasikaso ang anak kong may sakit dahil si tatay ay wala na. Sa awa ng Diyos ay medyo bumalik naman siya. Last night, ng buhay ni tatay, nagkaroon ng tribute sa kanya. Nung ako na ang magsasalita, biglang nagkaroon sa labas at naghahanap ng driver ng sasakyan. Dahil ang anak kong may sakit ay dadalhin sa ospital. Bigla na naman akong kinabahan at itim nito kung ano ang gagawin ko. Iniwan ko si tatay at sinamahan ng anak ko na dinala sa ospital. Diretso sa emergency room ng anak ko. Hindi ako sumama sa loob, sa labas lang ako at patuloy na nagdarasal at humihingi ng patnubay ng Diyos sa Inang Maria para sa kagalingan ng aking anak. Medyo nagtagal din ang anak ko sa iya. Pinauwi kami at binigyan ng pampakalma at supot na hinahan ng aking anak kung sakali na atuhin ulit siya. Dumating kami sa burol ng tatay tapos na ang tribute. Binirong ko ang tatay ko at humingi ng sorry. Kung pwede dalhin niya sa kanyang pag-alis kung ano man ang karamdaman ng kanyang ako at gabayan din siya. Kinabukasan, nag-alay ng misa para kay tatay bago siya ihatid sa kanyang bagong tahanan. Ang aking dasal ng mga panahon iyon ay sana maging okay na ang lahat. Hindi ko na po kakayanin kung sakaling may dumating na pagsubok sa libing ni tatay. Sa awa ng Diyos, naging payapa ang lahat sa libing hanggang sa aming pag-uwi. Sa oras na yon ay naramdaman ko ang sakit ng kalooban na mawalan ng pinakamamahal sa buhay, lalo na ang aking tatay, na tuwing uuwi ako sa Pasay, tatanungin niya ako kung kumain ako at ipagtitimpla ng kape. At pag ako'y uuwi na, tatanungin niya ako kung may pamasahe ako. Yan ang mga katagang hindi ko malilimutan sa aking tatay. Mas lamang masakit, katulad ng ina na makita ang anak ko na may sakit. Pagkatapos ng lahat ng nangyari sa aking tatay, ay nagkaroon ako ng panahon na asikasuhin ang aking anak hanggang sa kanyang paggaling.
Salamat sa Panginoon sa kanyang paggabay, kasama ng Inang Birheng Maria. Babae, narito ang iyong anak, na laging humihingi ng iyong gabay at pagmamahal. Anak, narito ang iyong ina na gumabay sa iyo habang siya ay nabubuhay. Papuri sa Diyos na ay taasan kasama ng Inang Birheng Maria. Amen. Ikaapat na wika. Diyos ko, bakit mo naman ako pinabayaan? Dahil sa laki ng pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, sinugo niya ang kanyang bugtong na anak na sa Jesus upang iligtas ang mga makasalanan. At si Jesus ay nagdanas ng hirap at sakit upang sundin ang kalooban ng Ama. Sa mga oras na ito, marahil itong ibigay na ito'y angkop sa aking kasaysayan ng buhay. Noong unang panahon, noong 1980s, ako ay nalihis ng landas ng aking buhay pananampalataya sapagkat ako ay nabumundin sa mga bisyo katulad ng pag-inom ng alak, pagsusugal at pagbabarkada. Nagsimula ng aking kasaysayan nung nakita na marahil ng Diyos ang ginawa kong kasamaan sa aking buhay. Kaya ako'y tinawag sa kursilyo noong 20 ng Hulyo, 1981. Nang panahon yun sa loob ng 3 araw at 3 gabi, walang kapatid ang paghingi ko ng tawad dahil sa nangyari sa buhay ko. Na kung minsan, dahil sa aking kapabayaan, ang aking mga anak ay napabayaan ko na rin. Sa loob ng 3 araw na yun, hinasa ako sa loob ng kursilyo ng mga magandang araw. Higit ang itinuro sa akin kung ano ang masama at mabuti. Kaya sa paglabas ko ng kursilyo, binago ko ang aking buhay. Ngunit maraming humusga sa akin na sinasabi, isang buwan, 1 taon lang ang pagbabago ko, balik sa dati, mas masahol ka. Yun ang naging hamon sa akin kung bakit ako naririto ngayon. Ito nakatindig sa inyo. Kaya patuloy akong nangakay ng mga kaluluwa, mga tao para ipasok ko ng kursilyo para maunawaan nila kung paano ang pagpapalangin ng buhay pananampalataya. Tumalo ako ng Ortria ng Area 1. At doon ka nabalitaan ng aming chapel ng Area C ay nangangailangan ng mga taong maglingkod sa simbahan. Kaming dalaw mag-asay parang mga kursilista na. Kaya kami agad nagsimba ng araw ng linggong yon para magpakilala kami sa pare sa chapel ng Area C. At ito ay si Reverend Father Efren Bugayon. Agad naman niya kami tinanggap na mag-asawa. Natutuwa siya sapagkat kami sabay na lumapit sa Diyos. Kaya ako'y inasahin, kaming dalawang mag-asawa inasahin niya dito sa lugar, sa mga barangay ng area dito. Para mag-house to house kami at manghingi ng suporta sa mga residenteng nais tumulong sa aming simbahan. Dahil sa biyaya ng Diyos, ay
maraming sumuporta kaya naitayo ang poste ng simbahan. Sa aming pagsisikap na ang bawat isang lingkod simbahan ay nagsasama-sama at nagdadalayan para mabuo ang simbahan ng Area C. Nang panahon yun, dumating ang hindi inaasahang pagsubok sa buhay ko. Ikalimang simbang gabi ng ika-20 ng Disyembre, 1,000 siya ang naraang biktima. Nagbalak na kami mag-asama magsimba, ngunit pinaiwan niya sa akin ang aking bunsong anak. Huwag mong isama. Kaya sabi ko, kailangan isama natin kasi simbang gabi. Bubuuhin niya. Hindi pumayag. Pagdating namin kasi pareho kami naka-schedule nung misa. Ang asawa ko'y laiko. Ako na may komentator ng panahon yun. Maayos ang pagdaloy ng banal na pagdiriwang ng panahon yun. Sa kalagitnaan pa lamang ng pagdiriwang, may nagkagulo sa dako ng mga laiko. Pero ako'y patuloy na patuloy sapagkat may tungkulin ako na dapat hindi ko sisirain. Biglang may lumapit sa akin na isang laiko at nagsasabi, "Huwag kang magbigla, ang asawa mo'y inatake sa puso." Ayon siya, pinakalma ng kanyang mga kasamahan. Dagli-dagli kong iniwan ang aking diawain at sinakluluhan ko siya at siya ay nagdidileryo ng panahon yun. Kinalong ko agad siya. Ngunit, nawalan siya ng malay. Wala akong magagawa, kundi umiyak at sumigaw. Sinisi ko pa ang Diyos, bakit ako pinabayaan sa ganitong pagkakataong paglilingkod ko. Kaya pinakalma ako ng mga kasama ko nakakabuting mga tao. Sabi niya gano'n, sinabi niya sa akin, "Anong gagawin natin? Ituloy pa ba natin ito sa ospital? Patay na ang asawa mo. Para akong wala ka sa uliran eh. Dahil siyempre, sino ba naman hindi mabigla, no? Simbang gabi, magpapasko, mawalan ako ng asawa. Mawalan ng anak, mawalan ama ang aking mga anak. Kaya, nagsabi na lang ako sa kanila, iuwi mo na lang ako sa bahay. Pagdating namin sa bahay, nagulat ako sa napakaraming tao sa aming bakuran pa namin. Naroon na ang mga tao na hinanap ko kung saan ito ang lugar para ibalik loob ko sila sa Diyos. At sila'y nakiramay, nagtanong kung ano ang gusto ko sa asawa ko. Iburol ba? O ano ang gusto ko? Ikuha ba ng serbisyo? Ang aming father nagsabi, "Sita, magpakinaon ka. Anong gagawin natin? Ikuha na ba namin ng serbisyo?" "Huwag na, Padre." Sabi niya, "Bakit?" "Huwag na." "Anong gagawin mo sa asawa mo?" Sabi ko, "Basta wag na. Mayroong bagong labas ng kursilyo dyan, ng 5 minister nandyan. Nandyan nagsiserve ngayon. May isa sa kanilang mahusay gumawa ng mga taon. Bagamat tumanggi sila, ako ang masusunod dahil asawa ko yun eh. Kaya, ang ginawa, sinagawa sa maghapon ito nangyari ang ataon at binurol ng 3 araw. Panay hindi ko sila naalala na magkasama ko sila eh. Dahil siyempre, rentido ang utak ko, bakit nangyari? Para bang nanunumbat ako sa Diyos, bakit pa ginawa ng Diyos ito sa akin? Wala naman, ano ba masama akong naglilingkod sa simbahan na nangyari ito sa asawa ko? Ganun ang nangyari. Pero hindi nila ako iniwanan. Kaya nung matapos ang libing, napakaraming tao, naglalakad kami mula sa bahay namin ang marami hanggang sa simbahan. Ganon ang pagpapahalaga ng mga tao na ibinalik namin sa Diyos. Pinasal nila pagdating ng tulay na iwasan ng papuntang sementeryo. Pinasal nila. Pero ako hindi nila ako pinababa. Dahil alam nila na hindi ko na malalaman ko ng gagawin ko eh. Mula nang nakabulol, wala akong tigil sa kakaiyak, sa kapakamangpat. Sabi kong gano'n. Pero
nung nahimas-masa na ako ng natapos na at nailibing na marami. Mula sa Marti, Cubao, nandoon ang mga inakit ko, nandoon sila lahat. Nililibang nila ako, hindi ako malilibang. Sabi ko, hindi ako malilibang kahit anong gagawin mo pa. Kaya hindi nila ako iniwanan. Tutungan kami doon sa libingan ng asawa ko. Ang mga namumulong doon na mga Batikan, mga Rumbiesca doon sa Marti, nandoon sila. Hindi sila umuwi. Hanggang hindi ako nahimas-masan. Pati yung mga madre. Si Father abala noong panahon noon, pero hindi niya ako iniwanan. Nang dumating ang pagkakataon, natapos na doon sa mga dasal, misa ni Father at ako takot. Sumbat nito, sumbat doon sa akin sapagkat sabi nila, bakit ang pare na yan? Nagmimisa sa inyo. Sinagot sila ng ni Father. Kung kayo matulad sa dalawang ito, na naglilingkod at binuhos ang buhay, yun ang insurance ko sa kanila. Hindi ko sila iniwan hanggang 5 taon. Kaya dumating ang pagkakataon na nag-isip-isip ako, bakit nangyari ito? Bakit sinusumbatan ko ang Diyos sa ginawa sa akin? Na hindi naman niya ako pinabait, sinibayan niya ako. Dahil binigyan ako ng mga tao may mabuting kalooban. Hindi niya ako pinabayaan at tuloy-tuloy ang aking gawain. Nagpatuloy ako at hindi na ako gumim up dahil sa pangyayari yun. Kahit masakit man sa kalooban ko, itinuloy ko ang paglilingkod ko hanggang ang simbahan ay maging parokya ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Ako'y naroon pa rin, isang katikista, isang komentator, at lahat-lahat ng mga gawain namin ay ginagampanan ko. Nagpatuloy ako ng aking mga banal na gawain sa pamamagitan ng kursilyo. Nang ako ay nagkaroon ng mga membro dito sa nasasakupan ng Nazareno Pagay de la Rumier, yung mga magulang nila buuyan, mga kursilista yan, na pinasok ko doon sa, hindi sa ilaw, kundi sa mananagumpay. Parang naakit ako dahil mahal ko ang kanyang ina. Naakit ako na sumama ako dito at lumipat sa panahon ni Father Jerome. Di nakakilala ako kay Father. Sabi ko, Father, pwede ba kami may ordinal dito? O ka naman sita. Alam mo nga, mabait mo si Father Jerome. Pero may kondisyon ako. Ano kondisyon ni Father? Kapag marami pa, 50 ang umaten, misa. Kapag 4:30, mag-misa. Pag 20, Bible service lang. Okay na lang kami. Basta Bible service. At patuloy na patuloy ako na nakibaka dito sa Simbahan Jesus Nazareno. Hanggang ako'y nakapasok dito sa isang ministry. At tumagal ako ng 6 na taon. Ngunit naging abala ako dahil mayroon akong umiimbita sa ako doon sa Cubao, sa Marti, doon sa Torres. Naging abala ako na iwanan ko ngayon ang aking mga gawain dito. Naging busy ako. Nung balikan ko, nailunan lahat yung aking mga membro. Pero masaya pa rin ako kasi nasa ilan na silang mga ministry, ng choir, ng katikista, ng laiko. Kaya at least hindi sila umalis sa Panginoon Diyos. Kaya proud pa rin ako. At pag pinagpapatuloy-tuloy na inirehistro ko sa ilalim ng debosyon. Dito na lamang na naunawaan ko rin na pinatubayan pa rin ako ng Diyos dahil yung mga kasamahan ko ay lagi akong pinapayuhan kasi siyempre sa layo doon. Papunta dito, nalilit ako, minsan nakalimutan ko. Kaya lang, siyempre imbes pinaalalahanan ako. Kaya hindi ako nagalit. Lalo na ako nagiging tumatag ako ni Bayo dumating yung anak niya. Sa edad kong ito ba naman, magbabahay pa ako pag-apitin ko yung mga kapatid ko. Mailang bawa ko yun. Aking naranasan na makirot at masakit. Ngunit, pinakalma ako ng Diyos. Dahil siya ay mabuti para sa akin. Binigyan nila ako ng mga taong may mabuting kalooban na pinatatag ako at hindi muli akong babalik. Maging PSDLOL, balik sa dating ugali. Yan ang mga ugali ng mga konsilista, mas masabot pa. Kaya ako ngayon, hindi ko man malalaman ang sinabi
sinabi ng Diyos noon na, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Nang siya nabayubay sa krus, hirap at sakit, hanggang siya'y ipako sa krus, dandang na dandang niya. Ang pako, ang pukpok ng martilyo na ipinapako sa kanyang kamay at paa na sumigaw siya, Eli, Eli, lama sabachthani. Ganon din ako ng panahon na namatay ang asawa ko sa gitna ng paglilingkod. Diyos ko, bakit mo naman ako pinabayaan? Ikalimang wika. Ako'y nauuhaw. Mga kapatid, magandang hapon sa ating lahat. Ako po ay lumaki sa pamilya religyoso. Mula sa angka ng aming ina, kung tawagin sa aming pamilyang Sagrado Katoliko. Sa aming pamilya, ang panganay naming kapatid na lalaki ay organist sa aming parokya. Ang isa kong kapatid na babae ay isa ring choir sa aming parokya. Ganon din ang aming ina, isa ring lingkod simbahan bilang katikista at CWL, Catholic Women's League. Pag-araw ng linggo, ang aming ina ay maagang gumagayak papuntang simbahan at buong maghapon na siya roon. Wala na siyang pakialam sa amin, kaya ang aming ama na lamang ang nag-aasikaso sa amin. Kaya, nasambit ko sa aking sarili, hindi ako gagaya sa aking ina. Nang ako'y naging isang single parent o dalagang ina, iniwan ko sa aking pamilya ang panganay kong anak at pumunta ako dito sa Maynila. At dito nagkaroon ako ng pamilya at binayayaan kami ng 3 anak. Kaya naging 4 na ang aking anak, 2 babae at 2 lalaki. Isa na lang, sila naman ay nagkaroon ng pamilya, ang 3. Isa na lang ang kasama ko sa bahay at ang aming ina na magwawalaput na taong gulang na siya sa darating na Disyembre 2024. May mga apo na rin ako at apo sa tuhod ng 3 babae. Taong 1993, naging bisita namin ang isang kapatid kong babae na nakatira sa Maynila. Naging membro siya sa grupo ng LOM o Legion of Men sa San Agustin Church sa Maynila. Ang sabi niya sa akin, Manang, bawal pala ang mangungumunyon pag hindi kasal sa simbahan. Kaya mula nang sinabi niya sa akin, pag ako'y nagsisimba sa araw ng linggo o anumang okasyon, hindi na ako nangungumunyon. Lalong-lalo na sa estado ng aking buhay, hindi ako kasal sa simbahan dahil second family lang kami. Kaya tuwing ako'y nagsisimba, ay parang may kulang sa akin. Pakiwarin
ko, hindi kumpleto ang aking pagsisimba na hindi nakakatanggap ng banal na katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Mahigit 15 taon na ako ay uhaw at gutom sa katawan at banal na katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Taong 2008, nang kami ay napalipat dito sa bayan ng Dasmariñas, Cavite, mula sa Caloocan City. At dito na kami ngayon nakatira sa Bautista sa Mampaloc 4. At isa na ako sa parishioner sa simbahang Jesus Nazareno, Quasay, Paris. Taong 2009, nang ako ay mapabilang sa grupo ng LOM, Legion of Men. Dito sa ating simbahan, marami akong natutunan tungkol sa buhay ng ating Panginoon. Dumadalo ako ng Bible study at kapatiran tuwing pangalawa at pangatlong Sabado ng buwan. Dumating ang buwan ng Kwaresma, nagkaroon ng kumpisa ng bayan dito sa ating simbahan. Pumila at nangumpisal ako sa assistant pare dito sa ating simbahan. Sinabi ko lahat sa kanya ang aking daladala sa dibdib sa loob ng mahigit 15 taon na ako ay uhaw at gutom sa banal na katawan at dugo ni Kristo. Sinabi ko sa kanya ang aking kalagayan kung bakit bawal ako mangungunyon. Sinabi ko rin sa pari na hiwalay na kami sa taong 2000. Pero ang sabi ng aking bunso sa akin, Mama, pag umuwi si Papa sa bahay natin, tanggapin ko daw at asikasuhin dahil nagka-mild stroke siya. Ganun nga ang ginawa ko. Hindi ko mapaghindian ang bunso ko sa hiling niya sa akin. Siya ang bumili ng bahay para sa amin. At ganun pa man, wala na kaming pakialaman ng ama nila. Isa din yan sa sinabi ko sa pari. At isa lang ang tanong ng pari sa akin. Kung alam ba sa paligid namin ang sitwasyon namin sa kanilang ama? Ang sagot ko, Opo, Father. At doon din, ako'y kanyang binindisyonan para akong nabunutan ng tinik sa pagkauhaw at gutom sa pagtanggap ng banal na katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. At doon din, binasag ko ang salita na aking binitiwan sa aking sarili na hindi susunod sa yakap ng aming ina. Bilang lingkod simbahan. Dahil yun pala, mahigit pa ako sa aming ina na ngayon ay isang lingkod simbahan. Mga kapatid ko kay Kristo, sa oras na ito, buong puso akong nagpapasalamat sa ating Panginoong Jesus at sa ating mahal na inang Birhen Maria na napabilang sa kanyang manggagawa dito sa ating parokya ng Jesus Nazareno. Ang tangi kong hiling sa kanya, lagi niya akong gabayan at bigyan ng malakas na pangangatawan sa araw-araw at layo sa kapahamakan at karamdaman. 10 ng aking pamilya. At habang ako'y malakas pa, patuloy akong maglilingkod sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Amen.
naganap na. Ilalahad ko ang karanasan ko na nauugma sa salitang naganap na. Noong taong 2004, may naramdaman akong bukol o nodule sa aking kanang leg. Medyo natakot ako at nag-alala. Hindi ko alam kung ano ito. Nasalag ko sa leeg ko. Hindi naman siya masakit at medyo maliit lang siya. Halos kasing laki lang ng hole. Agad akong pumunta sa ospital. Maraming laboratory test ang pinagawa sa akin. At medyo kabado na ako, lalo na nung request ng doktor na ipabiopsy niya ang nodules sa leeg ko. Hindi ako pumayag dahil natatakot ako. Marami nagsasabi na masakit daw ito at bukod doon, takot ako, ayaw ko malaman ang resulta ng biopsy. Kaya hindi na ako nagpunta pa sa doktor. Dumating ang taong 2005, may nag-imbita sa amin na mag-asawa na sumali o mag-join sa Marriage Encounter Weekend ng Family Renewal Movement. Ito ang unang pagkakataon kong makaranas ng ganoong retreat. Doon marami akong natutunan tungkol sa Panginoon. Natutunan ko magbasa ng Biblia at mga Bible verses. Doon din nabuksan ang isipan ko na kailangan kong magsimba tuwing linggo. Natutunan ko rin manalangin pagkatapos ng mga weekend na iyon. Nakaramdam ako ng lakas ng loob at tapang na harapin kung ano man ang pinagagawa sa akin ng doktor. Dahil dito, pinanghawakan ko ang pangako ng Diyos na maging matatag at lakasan ng loob, sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Nakapag-biopsy ako at ang resulta, stage 2 cancer sa thyroid. Agad-agad pinisked ako ng doktor ko for operation. Kailangan daw natanggalin ang aking buong thyroid glands para hindi na daw kumalat pa. Sa pangyayari iyon, napakadami ang pumapasok sa isip ko. Lord, bakit ako? Paano na ang pamilya ko? Ang aking mga anak, 5 anak ko, at ang puso ko noon ay 5 years old pa lang. After operation, ang gusto ng doktor, magpa-radiation at chemo ako. Nadagdagan na naman ang takot ko. Ayoko magpa-chemo at bukod doon, wala na kami pera para ipagawa ang lahat ng iyon. Driver na lang na hindi pa kasama ko noon at nag-aaral pa lahat ng anak ko. Hindi na ako nagpakita pa uli sa doktor ko. Hindi na ako nagpa-check up na uli. Sa isip ko, okay na yung operation. Naoperahan na naman ako. Nawala na din naman yung bukol. Nagtuloy-tuloy na lang ako sa mga gawain sa FRM. Lahat na ibigay nata sa akin ni Lord, yes Lord lang ako lagi. Nag-active ako sa community dahil alam ko na walang imposible sa Panginoon. Lahat ng hiling at dasal natin ay tutugunin niya sa tamang panahon. In year 2018, almost 13 years ang nakalipas, biglang pumasok sa isip ko na magpa-check up ako. Parang may nabuudok sa isipan ko na magpa-check up na ako. Pumunta ako sa UNC, nagpa-check up ako sa cardiologist. Pumunta ako doon na wala akong nararamdaman kahit anong sakit. Tinanong ako ng doktor ko kung ano ang papacheck up ko. Ang sabi ko lang, Dok, gusto ko magpa-check up para malaman ko kung ano lang pataas sa akin. Baka mataas na ang sugar o cholesterol ko. Ang sabi ng doktor, hindi pwede ang gano'n na gusto mo lang. Kailangan may mailagay ako na impression kung ano ang nararamdaman mo
Eh di sabi ko kay Doc, sige Doc, ilagay mo na lang na nahihilo ako or nasakit ang ulo. Ganun na nga ang ginawa ng doktor. Kumpleto lahat ng lab na pinagawa niya sa akin, pati x-ray. Sa result ng x-ray, nagulat siya. Tinanong niya kung ano ang sakit ko dati. Sinabi ko na thyroid cancer. Pinapunta niya agad ako sa doktor ko sa thyroid. Dala ko ang resulta ng x-ray ko. Doon ang sinabi, nagpapasalamat ako at mayroon akong community na sinalihan na nagbibigay sa akin ng katatagan na laging kasama ang bawat isa sa panalangin na marami nagdarasal para sa iyo. Tinapata ako ng doktor na dahil sa kalan ng cancer ko, Diyos na lang daw ang nakakaalam kung hanggang kailan ang buhay ko. Instrumento lang daw sila ng Panginoon, pero ang Diyos pa din ang nakakaalam ng lahat. In year 2019, ng January, nakapag-radiation na ako. May kamahalan siya, kaya hindi ko napagawa dati. Mayroon na akong health card, kaya nagkaroon na ng trabaho ang anak ko. Kaya nagawa ko na lahat ng mga pinapagawa ng doktor. Nasundan pa ang radiation ko noong October 2019 and last itong January 2021. Napakadaming test ang laging ginagawa sa akin. Body scan, CT scan, MRI, at kung ano-ano pa. Sa body scan, nakita na hindi lang pala sa lungs kumalat ang cancer. Pati sa skull, sa likod ng ulo ko, may nakita na din. Ang sabi ng doktor, nasa buto ko na daw ang cancer ko. Na kapag ang cancer ko ay kumapit na sa buto, delikado na daw. Panalangin na lang daw talaga ang kailangan ko. Kung malakas daw ako kay Lord, walang imposible sa Kanya para pagalingin ako. Takot na takot ako noon. Gusto ko pang humaba ang aking buhay. Gusto ko pang makasama ang pamilya ko. Tanong ko tuloy sa sarili ko, malakas ba ako kay Lord? Lagi ko hilong-hilong kay Lord, nabigyan pa niya ako ng mahabang buhay. At kung ano man ang plano niya sa akin, lagi ko sinasabi, Your will be done, Lord. Last year, 2023, nag-undergo ulit ako ng whole body scan. Napakaganda ang naging resulta ng aking body scan. Nawala na ang lahat ng nodules sa katawan ko. Yung dating nakita sa lungs ko, both left and right, nawala na. Yung nasa skull ko, nawala na din. Natuwa ang doktor ko sa naging resulta at nasabi niya tuloy sa akin na malakas daw pala ako kay Lord. Dininig ng Panginoon ang aking mga dasal. Sabi ng doktor ko, isama ko din daw sila sa mga panalangin ko. Ngayon, narito ako sa harapan niyo upang patotohanan ang kabutihan ng Diyos na siya ay tapat sa kanyang mga pangako. Naganap na. Ang hinihiling ko sa kanya na kagalingan, Ama, maraming salamat sa iyong kabutihan. Patuloy mo kaming gabayan at patnubayan. Patuloy mo kong pag-alaman sa amin ang pagnanais na makapaglingkod sa iyo, sa aming pamilya, sa aming simbahan, sa aming komunidad, at sa aming bansa, upang maging bahagi kami ng bawat magagandang halimbawa na pinakita mo at ipinamulan mo sa amin. Amen.
Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Francisco Santos Jr. Nakatira sa Barangay Victoria Reyes. Mga kapatid, sa oras na ito ay nais ko pong ibahagi ang aking katanasan sa ating makapangyarihang Diyos. Siyang nataong gulang ako nang pumanaw ang aking ama. Nagkaroon kami ng kahirapan sa buhay dahil sa pangyayaring ito habang siya ay nagtutulak ng kanyang kariton na puno ng kaning baboy na ipapakain sa mga alagang hayop o baboy ng may-ari ng restaurant. Sa pangyayaring ito, mga kapatid, napalipat po kami sa Caloocan City mula sa ating Manila at nagkaroon po kami ng kahirapan sa buhay. Napahinto po kami magkakapatid sa aming pag-aaral. Yun nga po, dumanas ng maraming hirap. Nanguupit ako ng mga pagkain at bigas sa palengke dahil sa kahirapan ng buhay namin. Habang ang dalawa kong kapatid na lalaki ay nakakulong. Taong 1981 o 82, nang napalipat po kami sa GMA Cavite na noon ay Carmona, Cavite. Doon po ay ninais kong maipagpatuloy ang aking pag-aaral sa pamamagitan ng pag-iigib ko ng tubig sa aking mga kapitbahayan at paghahakot ng buhangin at graba mula sa kailaliman ng ilog. Habang ang aking ina naman ay naglalabada at ang aking kapatid na babae, ang aking ate, ay napilitang pumasok sa beer house. 1981, nang ako'y makatapos ng pag-aaral sa high school, agad po ako na lumuwas ng Maynila para maghanap ng trabaho. Pinalala naman po ako, marami po akong napasukan. Janitor, helper, at naging room waiting po ako sa second star hotel. Ngunit ang lahat ng itong pinagtrabaho ko ay nagawa ko rin po ng masasamang. Ako po'y nakakapagnakaw sa mga pinagtrabahoan kong ito. Taong 1982, nang nagsama kami ng aking nobya na ngayon ay aking asawa. 1983, nang pinalad po akong makapasok sa isang sikat na restaurant. Ngunit marami rin po akong nagawang kamalian sa trabaho nito. Mula sa janitor
hanggang sa ako'y maging waiter. Marami po akong nagawang kasalanan ng nagsanhi ng 6 na buwan na suspension hanggang babaan po ako ng isang memorandum na naglalaman ng forced resignation. Nangyari po yun noong 1995. At noong 2005, habang ako po ay nangangalakal sa RBRB High School, may isang guro na babae na lumapit sa akin. Ang pangalan niya po ay Mrs. Payton, Lorna Payton. Binigyan niya po ako ng isang mapasahing aklat na may pamagat, Purpose-Driven Life, o Buhay na May Layunin. Walang gabi po ako na hindi napupuyat sa pagbabasa ng aklat na iyon. Nabuksan po ang aking kaisipan na bangabat ako'y buhay, patay ang aking kaluluwa. Taong 2006, naging PRO po ako sa Barangay Pastoral. At taon 2007, naging Pangulo ko ng Barangay Pastoral. Taong 2009, naging Pangulo rin po ako ng Apostolado ng Pamamahala sa Kalikasan. Ngunit biglang nabago ang lahat dahil sa napilitan. Napilitan akong mag-resign sa paglilingkod sa simbahan. Muli akong nakadama ng kahinaan o pangihina ng aking kaluluwa. Taon 2013, nang manawagan ang parokya na ito sa mga nais mag-laiko ministro, ako po'y agad tumugon sa panawagan ito. Hindi po ako nag-atubuli. Kaya po, muli ko po naramdaman ang sigla ng aking espiritu. At mula noon, unti-unti itong nadama na muli akong binuhay ng Diyos. Kaya ngayon, mga kapatid, masasabi ko sa aking sarili, ngayon, ang hirang kong buhay. Ngayon, ang daigdig ko, bata at makulay. Ngayon, gugulin ko ng tama at mahusay. Ama, sa iyong mga kamay, pinagtatago pilit ko ang aking kaluluwa. Amen.